Magandang gabi po at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ramon. 28 anyos na ako ngayon at kasulukuyang nagtatrabaho muli sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang dahilan kung bakit hinding-hindi na ako tatapak ulit sa probinsya ng tatay ko. Isang karanasang nagpapatunay na may mga bagay sa mga liblib na lugar na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at may mga taong nagtataglay ng kapangyarihang galing sa ilalim ng lupa. Nangyari ito 3 taon na ang nakakaraan. Namatay ang lolo ko at naiwan sa akin ang pamamahala ng aming maliit na nyugan sa Sitio Mahabok. Isa itong lugar na hindi madalas marating ng mga tagabayan. Malayo sa simentadong kalsada, walang signal ng telepono at ang kuryente ay madalas na nawawala pagsapit ng 10:00 ng gabi. Ang hangin doon ay palaging amoy usok ng sinusunog na bunot at alat na galing sa dagat na ilang kilometro ang layo. Ako yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga pamaihin. Lumaki ako sa syudad. Para sa akin, ang aswang, kapre at kulamhit ay mga kwentong panakot lang sa mga bata para huwag magpagabi sa daan. Laking pagkakamali ko na dinala ko ang ganitong kayabangan sa Sitio Mahabok. Sa unang linggo ko doon, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hindi ito payapa. Ito ay klase ng katahimikan na parang may nagmamasid. Ang mga tao roon ay mababait naman. Mga trabahador sa nyugan na nasa edad 30 pataas na ang karamihan. Pero may isang tao silang hayagang iniiwasan. Ang tawag nila sa kanya ay Mang Karding. Nasa 50 anyos na siguro siya. Pero ang kanyang katawan ay bukot na tila pasan niya ang bigat ng mundo. Ang balat niya ay sunog sa araw at kasing gaspang ng balat ng puno ng niyog. Nakatira siya sa pinakadulong bahagi ng sitio, sa isang kubo na halos lamunin na ng gubat. Hindi siya nagsasalita. Kapag bumababa siya sa sentro ng sitio para bumili ng pangangailangan, tumatahimik ang mga nag-iinuman. Ang mga naglalakad ay tumatawid sa kabilong kalsada para hindi siya makasalubong. Ang tingin nila sa kanya ay hindi galit, kundi purong takot. Tinanong ko ang aking kapatas, si Tio Berto, kung bakit ganun ang trato nila kay Mang Karding. May sakit ba siya? Kriminal ba siya dati? Umiling lang si Tio Berto. Ang mukha niya ay namutla sa ilalim ng araw. Ang sabi lang niya sa akin sa boses na halos pabulong, "Ramon, iho, huwag mong siyang tititigan sa mata at huwag mong haharangan ang daan niya. May mga taong mas mabuting hayaan na lang sa kanilang mundo." Hindi ko pinansin ang babala. Natawa pa nga ako sa loob-loob ko. Isip ko, baka matandang masungit lang si Karding kaya iniiwasan. Isang hapon, nag-iikot ako sa hangganan ng aming lupa para tignan ng mga bagong tanim. Hindi ko namalayan na lumagpas na pala ako sa aming bakod at nakatapak na sa lupaing kinatitirikan ng kubo ni Mang Karding. Ang hangin sa parte na yun ay mas mabigat. Amoy nabubulok na dahon at mamasamasang lupa. Naramdaman ko na lang na may nakatingin sa akin. Paglingon ko, nakatayo si Mang Karding sa may bintana ng kanyang kubo. Hindi ko maaninag ang buong mukha niya dahil sa dilim sa loob, pero kitang-kita ko ang kanyang mga mata. Nanlilisik, walang emosyon, pero punong-puno ng banta. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Hindi siya kumibo. Hindi siya sumigaw para paalisin ako. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at itinuro ako. Hindi ito pangkaraniwang turo. Ang kanyang daliri ay tuwid na tuwid.
at naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok kahit na napakainit ng hapon na yon. Dali-dali akong umalis pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya na nakapasok ako sa pribadong lugar. Inisip ko na humingi na lang ng pasensya kapag nakita ko siya ulit. Kinagabihan, nagsimula ang bangungot. Habang naghahapunan ako mag-isa sa lumang bahay ng lolo ko, nakaramdam ako ng matinding pangangati sa aking binti. Yung klase ng kati na nasa ilalim ng balat na kahit anong kamot mo ay hindi nawawala. Inisip ko na baka nakagat lang ako ng langgam o niknik sa gubat kanina. Nilagyan ko ng alkohol pero lalo lang itong humabdi. Paggising ko kinabukasan, ang kati ay naging isang malaking bukol na kulay ube. Mainit ito kapag hinahawakan at may tumitibok sa loob. Nagpatuloy ako sa trabaho pero habang tumatagal ang araw, pahina ako ng pahina. Nilagnat ako. Ang paligid ko ay nagsimulang umamoy ng kakaiba. Kahit anong ligo ko, naaamoy ko ang sarili ko na parang nabubulok na karne na iniwan sa arawan. Sa ikatlong araw, hindi na ako makabangon. Ang bukol sa binti ko ay pumutok na, pero imbes na nana at dugo ang lumabas, ang bumulwak dito ay itim na likido na parang langis na hinaluan ng pinong buhangin. At sa gitna ng itim na likidong iyon, may nakita akong gumagalaw. Isang maliit na uod, kulay puti, mataba at mabilis ang galaw. Kinilabutan ako. Sinubukan kong tanggalin ito pero mabilis itong bumalik sa loob ng sugat ko. Doon ko naramdaman ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga maliliit na ngipin na ngumunguya sa laman ko sa loob ng binti. Dumating si Tio Berto para dalhan ako ng pagkain. Nang makita niya ang kalagayan ko at ang sugat sa binti ko, nabitawan niya ang dala niyang plato. Diyos ko, bulong niya. Nanginginig ang boses habang nakatakip ng ilong dahil sa sangsang ng amoy sa kwarto. Sabi ko sa iyo, Ramon, binabalaan kita. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino ang may gawa. Alam ko na. Ang tingin ni Mang Karding, ang pagturo niya sa akin. Sinubukan akong tulungan ni Tio Berto. Kumuha siya ng albularyo mula sa kabilang bayan. Isang matandang babae na may dalang dahon at langis. Pagpasok pa lang ng albularyo sa kwarto ko, sumuka na siya agad. Masyado raw matapang ang hangin sa loob. Sinubukan nilang tapalan ng orasyon ang sugat ko. Nang ilapat ng albularyo ang papel na may dasal sa binti ko, bigla akong napasigaw sa sakit. Parang akong dinikit sa baga. Ang papel ay umusok at nasunog sa ibabaw ng balat ko. At mula sa sugat, mas maraming itim na buhangin at uod ang lumabas. Umiling ang matandang albularyo. Ang sabi niya, hindi raw pangkaraniwang kulam ang tumama sa akin. Ito ay barang na galing sa lupa. Ang mismong nagpadala nito ay may malalim na koneksyon sa itim na mahika na nakaugat na sa lugar na yon. Hindi raw niya kaya ang kapangyarihan ni Mang Karding. Ang tanging payo niya, umalis ako sa sityong Mahabok habang kaya ko pang maglakad. Noong gabing yun, habang nilalagnat at nagdedeliryo, narinig ko ang mga tunog sa labas ng bahay. Hindi ito tunog ng kuliglig o hangin. Tunog ito ng mga kaluskos sa ilalim ng sahig na kahoy. Parang may libu-libong maliliit na paa na gumagapang paakyat sa kinalalagyan ko. Naramdaman ko ang paggapang sa loob ng katawan ko. Hindi lang sa binti. Nasa tiyan ko na sila. Nasa lalamunan. Nagsimula akong umubo. Isang matinding ubo na parang may nakabara sa aking baga. Sa bawat ubo ko, nalalasahan ko ang lupa. Mapait, maalat, hanggang sa may nailabas ako. Sa palad ko, kasama ng dugo at laway, ay isang kumpol ng itim na buhok na nakapulupot sa isang piraso ng buto ng manok at napapalibutan ng mga puting uod na naningisay pa.
Ito ang hangganan ng tapang ko. Ang lohika ng syudad, ang pagiging skeptiko ko, lahat yon ay naglaho sa harap ng karumal-dumal na katotohanan sa palad ko. Totoo sila. Totoo ang demonyo sa lupa ng sityong Mahabok. Wala na akong pakialam sa lupa, sa niyugan o sa mana ni Lolo. Kailangan kong mabuhay. Sa tulong ni Tio Berto, isinakay nila ako sa habal-habal madaling araw pa lang. Habang papalayo kami sa sityo, nakita ko sa huling pagkakataon ang kubo ni Mang Karding sa gilid ng gubat. May maliit na liwanag ng gasera sa bintana. Alam kong gising siya. Alam kong alam niyang paalis na ako. Pagdating ko sa Maynila, diretso ako sa ospital. 1 buwan akong na-confine. Ang diagnosis ng mga doktor ay severe bacterial infection at parasitism na nakuha ko raw sa maruming tubig o lupa sa probinsya. Kinailangan nilang operahan ng binti ko para tanggalin ang mga naaagnas na laman. Nakaligtas ako, pero hindi ako gumaling ng lubusan. Hanggang ngayon, 3 taon na ang nakakalipas. Ang piklat sa binti ko ay nananatiling kulay ube at itim. Minsan, lalo na kapag umuulan at malamig ang panahon, kumikirot ito. At sa mga gabing tahimik sa kwarto ko dito sa syudad, kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, naaamoy ko pa rin ang pinaghalong amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa. At nararamdaman ko sa ilalim ng balat ko ang banayad na paggalaw na parabang may maliliit na bagay na naghihintay lang na gumising muli. Kaya payo ko sa mga taga-syudad na dayo sa probinsya, matuto kayong respetuhin ang mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Huwag kayong titingin sa mga matang nanlilisik sa dilim. Dahil sa mga liblib na lugar, may mga kapangyarihang mas matanda pa sa mga sementadong kalsada at hindi sila nagdadalawang isip na lamunin ang sino mang tumapak sa kanilang teritoryo.